at ang iyong sambayan. Verse 32. Nangyari ba yon? At sa kanila sinalita nila ang salita ng Panginoon. Huwag kang umasa na may maliligtas kung wala ka munang sasalitain salita ng Panginoon. Laging instrumento ng Diyos ang salita ng Panginoon. Faith cometh by hearing. Ibig sabihin, wala talagang faith ng tao. Lalagyan yan ng Holy Spirit kapag may napapakinggan. Kaya dapat tayo mga kapatid, wag tayong hindi involved pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa. Pangangaral na salita ng Diyos. Dahil hindi tayo makakakita ng maraming taong naliligtas, pati pamilya, kung wala munang salita ng Panginoon. Pati sa lahat na nasa kanyang bahay. Diba? At sa kanya sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nasa kanyang bahay. Verse 33, at sila'y kanyang kinuha ng oras ng yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan. Siya at ang buong sangbahayan niya. So, verse 34, at sila'y kanyang ipinamanhik sa kanyang bahay at hinahiinan sila ng pagkain. Kita mo yan, pagkaligtas talaga nagpapakain na. Tama? Para may ligtas na yata sa palengke. Ano? At nagalak na totoo. Pati ng buong sangbahayan niya na nagsisampalataya sa Diyos. Kasarap ka ng buong sangbahayan ni ng Tsare. Basta, habang buhay, may pag-asa. Ano? Tayo electionist, pero hanggat buhay ang tao, hindi natin masasabi hindi yan elected. No? Ako hindi hadlang sa akin ang eleksyon sa soul winning. Basahin nyo ang lahat ng mga missionaries, mga ginamit ng Diyos, puro mga electionist yun. Tapos yung ingay na ingay, na whosoever, kakunti naman Bible study. Di ka? Wag lang di pumula. Tama? Nung ako interviewin dito, kaya ako pumunta din, alam kong may tao ang Diyos din. Kung alam kong walang hinirang, walang maliligtas kung walang hinirang. The very system of election is grace. Election of grace. Ibig sabihin, kung walang hinirang, walang maliligtas. Kaya salamat may pagkahirang. At alam niyo bang ma-appreciate niyo ang biyaya pagka-election? Doon yung ma-appreciate niya. Bakit? Kalain mo nga naman, nakasama ako doon sa kinahabagan. Bakit? Talagang tayo kumbaga sa pelikula yan suspense. Talagang, ano kaya mangyayari na? Ano kaya mangyayari na? Kasi inaabang-abangan ito kay kahabagan nga ng Panginoon. Hindi natin alam Tayo abang-abang sa pagkilos ng Diyos. Bakit? Biyaya yun Biyaya yung makasama ka sa kinahabagan. Tama? At sila'y kanyang ipinamanhik sa kanyang bahay at inihain nila ang pagkain. Praise the Lord. Kaya maglingkod kayo. At nagalak na totoo pati ng buong sambayan. Verse 35. Datapwat ng umaga na ang mga hukom ay nangagsugo ng mga serhento, nagsasabi, pawalan mo ang mga taong yan. Kasi sa susunod yan, basta nyo pawawalan, lapit muna kayo. So, ang punto, mga kapatid, ang jailer family ay saved family. Yan ang maganda. At, mga kapatid, yan ang pinakamaganda sa pamilya. Kayo ba naniwala dyan? Tingnan niyo po yung mga napapainggan natin sa mga balita. Bambira kung magnakaw, bilyon-bilyon. Diga? Kung magpahamak ng tao, walang patumangga, walang kaabog-abog, talagang ang kanilang mga konsensya ay hiniriuhan na. Basta may pera, kahit mamatay ka na, talagang sukib. Pero wag pa rin tayong titigil ng pangarap, baka pa yun ang maligtas. Diga?
Hindi natin alam eh. Bilbagay kung alin yung tinatakbilan ng tao, sila pa ang kinakahabagan ng Panginoon. Di ka? Ano ang punto ko dito mga kapatid? Philippian Jailers family, ito ay saved family. Bible lang nagtibay eh. Naligtas, pati kanyang kasambahay. Kayo ba mga tatay, ligtas na? Ligtas na ba kayo? Ba si Uni ay naimin eh. Kayo ba mga nanay, ligtas na? Kayo ba mga anak, ligtas na? Masaya ba kayong kayo ligtas? Mamaya makapansin natin yan. Mamaya mapapansin po natin yan. So, save family. Save family. Nakakatuwa, naligtas. Yumaman ka na, kung hindi ka ligtas, wala rin yan. Sumikat ka na, kung hindi ka ligtas, wala rin yan. Sa totoo mga kapatid, maraming lito sa kaligtasan. Hindi talaga maintindihan ang kaligtasan. Kaya biyayang maintindihan mo ito. Ako ay exposed sa debate. Hindi talaga nila maintindihan ang katiyakan ng kaligtasan. Hindi talaga sila mapaniwala. Mas naniniwala pa sila kung sasamahan nila ng gawa. Okay, number 2. Not only Philippian jailers family ay saved family. Alam niyo sa totoo nitong person na ito ay medyo sa akin ay may pagkamaselan eh. Ano? Pero itong verse 23, 27 hanggang 31, verse 23, tingnan niyo po. Ang sabi diyan. And when they had led many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep the safety. So, bantay bilanggo talaga rin. Ngayon, pagdating po ng verse 27 to 31, and the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out the sword and would like to kill himself, supposing that the prisoners had been fled. Sige. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Verse 29. Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas. Verse 30. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Verse 31. And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Ba't ko binasa uli yan? Kayo ba'y nagbabasa ng Bible? Talaga? Ngayon, kayo ba'y naniniwalang hindi iisang tagpong may ganyang katulad? Nabasa niyo ba sa Bible na may mga senaryong ganyan din? Parang pastorya lang nabasa ko. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Yan lang ba ang tagpo na naganap na may bantay sa bilangguan? Bibigyan ko kayo ng ilang tagpo na naganap. Matthew 27. 62 hanggang 66. Nang kinabukasan nga, na siyang araw ng pagkatapos ng paghahanda, ay nangagkatipon kay Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga Pariseo. Na nagsisipagsabi, Ginoo, naalaala namin na sinabi ng mangdarayang yan, pambirang Panginoon, magdaraya. Napakatapat ng mga taong ito. Nang nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw, ay magbabangon akong muli.
Okay. Ipag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka sakaling magsiparoon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin at sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay at lalong sasama ang huling kamalian. Sinabi sa kanila ni Pilato, meron kayong bantay? Jailor. Tama? Bantay ba yan? Kanina naman na sino ang binabantayan? Ang bangkay ng Panginoong Hesus. Magsiparoon kayo, inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Do your best. Kaya sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang bilangguan. Tinatakan ng bato na kasama nila ang bantay. Ang malupit po niya, tingnan niyo po. Pagdating doon sa, ano bang verse pa yun? Chapter 28 na tayo, lockdown na tayo. Verse 1 hanggang 4. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, yan. Kaya ang Panginoon Jesus nagbango mag-uli ng linggo. Amen? Si Kristo ay patay pa ng Sabado. Kaya di tayo nasamba ng Sabado. Bakit? Patay pa si Kristo dyan. Nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng isang linggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Verse 2. At narito, lumindol ng malakas. Biglang uso yan, lindol. Basta may kinalaman ng paggawa ng Diyos, nakayayanig talaga. No? Sapagkat bumaba sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Verse 3. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang panamit ay maputing parang niebe. Verse 4. At sa takot sa kanya ay nagpanginig mangbanging ang mga bantay at naging tulad sa mga taong patay. Hindi ko siya nangingilig at nagsabi katulad ng kay Pablo, Sir, what shall I do? Walang ganun tagpo. Pero sila'y bantay din. Naintindihan niyo ba yan? Pagdating po ng verse 11 to 15. Tama ba yan? 1 to 4, 11 to 15. Samantalang ang sila'y nagsisiparoon, narito, ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan. Yeah. Hindi ito yung tipong mas matindi ang nangyari sa sa Panginoong Hesus. Mas matindi ang himala doon kaysa doon sa umawit na lumindol at nangabuksan ang mga pintuan. Ito involve ang anghel na inalis yung batong nakasara. At sila nga ay halos parang patay na sa himalang nangyari. Pero alam mo ang response ng mga bantay na ito? Ang layo doon sa Philippian jailor. Naintindihan niyo ba ang ibig ko sabihin? Samantalang ang sila'y nagsiparoon, narito, ang ilan sa mga bantay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong sardote ang lahat ng mga bagay na nangyari. Then verse 12. At nang sila'y mga pagtipon na sa matatanda, at makapagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. Yan. Kaya uso na yan. Uso na yan. Siguro mga kontratista din yan. Mga pailalim na mga sistema. Sila? Ng maraming salapi. Verse 13. Na nagsasabi, sabihin ninyo, kaya hanggang ngayon, damay ang marami. Hindi naniniwala na si Kristo nagbangong mag-uli dahil ng kasinungalingan ng mga bantay na yan. Tama ba? Parihong bantay. Pariho bang naligtas? Pariho bang may epekto? Are you ready? Ano nagsasabi? Sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw, samantalang kami nangatutulog. Verse 14. At kung ito'y dumating sa tainga ng gobernador, ay siya'y aming hihikayatin at kay aming ilalagay sa panatat. Huwag ka mag-alala, sagot kita. Basta huwag ka nalang iimik. Magkano ba ang ibinigay? Huwag na nating tanungin. Basta mayroong diyang suhulang nangyari. Samantala yung Philippine jailor, halos magpakamatay, magmakaawa.
Pero ito, sumaksi pa sa kasinungalingan. Hindi lahat ng bantay, pari-parihong nangyayari. Mas matindi yan. Sa tagpo ng Panginoong Hesus yan. Naintindihan niyo ba yan? Mamaya ko bibigyan ng puntos. Una, safe family. Mga pakaba muna ng konti. Ano? Huwag niyo agad ilalagay ang puntos, ha? Okay. Isa pang tagpo. Acts chapter 12, verse 4 and 5. Kaya minsan huwag tayo masyadong damdamin ng pinairan. Ating tingnan yung both side. Minsan tayo one-sided agad. Paano yung ibang side? Tama? At nang siya'y mahuli na niya, ay kanyang inilagay siya sa bilangguan. Sino naman yan? Kasi maiinit talaga noon, nabibilanggo. Kaya huwag masyadong kayo spiritual. At nang siya'y nahuli na niya, ay kanyang inilagay siya sa bilangguan. At siya'y ibinigay sa tiga-apat na kawal upang siya'y bantayan. Another bantay. Na inakalang siya iharap sa bayan pagkatapos ng Pasko. Verse 5. Tingnan po natin na ating tiyagayin ng konti. Kaya nga si Pedro'y iningatan sa bilangguan. Datapwat, ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Yan ang kailangan natin. Ang iglesia talaga, hindi individual lang. Iglesyang nananalangin. Hindi pastor lang, hindi worker lang. Iglesia. Akala mo nakakulong si Peter? Dahil sa ang iglesia ay marubdob na nalangin. Yung ang panalangin ng isa may bisa, ay di lalo kung marami ang nagpipray. Sana pag-pray natin yung ating mga kapatid may karamdaman. Isama natin talaga sila. Mga kapatirang nanghihina ng lulupaypay, mga malati sa buhay na hindi ligtas, sama natin. Magandang tayong lahat nagpipray. We cannot underestimate the power of prayer kapag tayo gagabay ng Panginoon. Okay. Kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningis na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Ano ang ating tutuloy talata? Pagdating ng verse 18 and 19. Nang mag-uumaga na, ay hindi kakunti ang kaguluhan nangyari sa mga kawal. Bakit? Nakaalpas tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro. Verse 19. At nang siya'y maipahanap na ni Herodes at hindi siya masumpungan, ay siniyasat niya ang mga bantay. At ipinag-utos na sila'y patayin. Hindi naligtas ang bantay dyan. Kay Paul, naging kakutsaba pa ng kasinungalingan. Kay Jesus Christ, yung mga bantay sa Kanya, naging kakutsaba, nadaan sa lagay. Ari namang bantay ni Pedro, pinatay. Parehong bantay, hindi pari-parehong senaryo. Are you with me? Kaya wag tayong papaka-extreme. Na lahat ng bantay ligtas. Are you with me? Mamaya nyo bibigyan ang puntos, ha? Mamaya. Para magkukwento muna ako. Ito pa, another tag po. Luke 3:20. At naparagdag naman na ito sa lahat. Sino naman ikinulong? Sino ikinulong? Ikinulong niya si Juan sa bilangguan. May bantay kaya yan? Basta nakukulong may bantay yan Si Joey niya, nagbabantay sa portsyon. Wala naman nakakulong doon. Di ka? Tingnan po natin ang talata. Sa Mark chapter 6:27. Mark 6:27. At pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay. Sino kaya ikinulong dyan? Si John the Baptist. Inutusan ang kawal na kanyang bantay at ipinag-utos na dalhin sa kanyang ulo niya. Kalain mo, yung bantay ni John the Baptist, siya ang pumugot ng ulo ni Juan. Huwag kang pipiho sa mga bantay pag nagalit yan Are you with me? Kay Jesus Christ, naging kakutsaba ng iba para magsinungaling na si Kristo ay ninakaw at hindi nagbango mag-uli. Ito man, nung makulong si Pedro, dahil nakaalpas sa himala ng Diyos, nanalangin ng iglesia, pinapatay ang bilanggo. Sa panahon naman ng John the Baptist, siya ang inutusan na pugutan ang ulo. Yan ho ba'y mga bantay din?
Pare-pareho ba nangyari? Kalma lang, kapatid. Relax. Huwag tayo masyadong emotional. Kapain natin ang Bible. Mahirap manangan sa hindi naman dapat tanganan. Bibigay ko na sa inyo ang puntos. Are you with me? Pandalawang punto ko, mga kapatid. Jailor's family is not only safe family, but mayroon tinatawag na special grace for this family. Are you with me? Kaya yung maligtas ka, biyaya talaga yan. Hindi lahat ng bantay, jailor, naligtas. Ba't ito'y naligtas? Tama? Mas matindi yung nagbantay sa Panginoong Sus. Panginoong Sus ang binantayan. Tama? As si John the Baptist, he is the one crying in the wilderness, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Maingay ito. Meron nga ako napainggan sa pelikulang itong si John the Baptist, nakakulong na sigaw pa ng sigaw, "Repent! Repent!" Ay wala, yung bantay niya ay nagalit lang sa kanya, siya pa ang pumugot ng ulo. Are you with me? Sa totoo na, hindi ko alam na ako mag-prepare sa prayer meeting. No? Tapos ari pa nasugagaan ko. Talatang are. Bakit? Sa akin, hindi ako katulad ng iba pagdating sa talatang yan. May kilala akong mainit na Kristiyano, ang Tatay Manahan. Alam mo yung Tatay Manahan na yan, palibhasa ay sundalo yon. Ina-apply niya ang kanyang pagiging sundalo sa pagiging Kristiyano. Yun ay nagkukwento sa akin. Alam mo, Brother Eloy pa kami magkakausap lang ng aming kwarto. Paglabas pala namin, sino magsasabing parang biniyak na niyog ang kanyang ulo? Sabi niya. At kami, paano kayo nabaril? Alam kami, baril ang baril. May tamaan man o wala. Bakit? Paano ka makakasipat pa niyo? Kitang-kita mo, nagbabagay yung mga bala. Tapos ngayon, ako'y Kristiyano, ako'y magiging duwag para kay Kristo. In-apply na yun. Alam niyo ba, hindi yung pastor, pero nakakapagpalayas ng demonyo. At yun ay maraming naakay. Pero nakakalungkot. Ang kanyang sambayan, hanggang ngayon wala pang ligtas. Are you with me? Salamat kung ang ating pamilya ay biniyayaang maligtas. I'm not discouraging you. Just do our best to win them for Christ. Hindi natin alam kung sila'y may special grace. Pero yung sasabihin mo, pangawakan mo yan, ako yung iniwala, yan ay pangako sa kanya, pero hindi sa lahat. I believe in doctrine of election. Pero hanggat sila'y buhay, igagapang ko sila sa panalangin. Talagang gagawa ko. Kaya mga kapatid, kahit ako'y pilay, nagpipilit ako. 5 years na tayo sa media. Yung background verses. Salamat sa kasama ko dyan. Hindi ako nakontento. Nag-online pa tayo. Bakit? Hindi ako makahayo. Gagawa ko ng paraan na mapainggan at mabasa nila ang salita ng Diyos. At least malinis ang aking dugo sa kanila. Pero yung asang, ako'y nag-claim din ng ganyan. Ba't kung kailan na ako'y nag-claim sa kanang mamatay na hindi ligtas? Hindi na nyo ba ibig sabihin? Dahil inusisa kong lahat ng bantay. Hindi pare-pareho ang tagpo. Kaya kayo iniwala. Hindi aksidente na nakulong sa pagkakataong niyan si Pablo. Napakinggan ng awitin. Awiting lumindol. Pero kay Kristo matindi din yung nangyari. Nabuksan ang pinto, nagbango mag-uli. Pero naging kakutsaba pa yung mga bantay para magdaya. Bakit? Mahina ba si Jesus? May debate na pinapanood kanina. Ba't hindi ginusto ng Diyos na lahat maligtas? Ang sarap pala pag live, nakakapag ako. Kaso lang, parang inalis ako bigla. Napapadami yata ang aking comment. Bakit? Pag ginusto ba ng Kristo lahat, hindi ba mangyayari? Sabi niya, magkaroon ng tubig, nagkaroon ng tubig. Ngayon, kung gusto niya lahat, bigo si Jesus kung hindi nangyari.
Tama? Hindi siya Almighty. Hindi siya Almighty. Bakit? Ay gusto Kaya nga ito ang sabi ko, mas mananalo ang pag-ayaw ng tao sa paggusto ng Diyos. Never! Never! Bakit? Ikaw bang ligtas ngayon? Gusto mo dati? Binibigyan ka na nga ng truck, short ka pa. Di gani nangyari? Itim na itim naman. Di ga? Wala tayong kabine-binesa noon. Wala sa hinagap ng ating isip. Pero salamat sa Diyos. Ako palit kasama sa biyaya. Ano bang meron tinatawag na common grace and special grace? Do you believe that? Yan pa ang problema sa mga Armenian. Pag tayo nagsalita ng mga term, hindi na maintindihan. Lugaw ang patas. Meron nagsalita, iba kasi yung general call at saka efficacious call. Ano sinasabi mo yan? Iyong pasimplehin. Kita mo yan. Are you with me? I do hope nakatulong itong ating paghahambing-hambing. Hindi lahat ng bantay bilanggo naligtas. Bakit yun naligtas? Special grace for this family. Kaya mapalad kayo kung ligtas family niyo, pambira kayo. Kung ako ay may buong pamilyang ligtas, huwag na kayo mag-backslide. Amen. Walang pinakamaganda sa tao kundi maligtas. Ay napakaganda ngang individual ay ligtas, ay lalo yung pamilya. Bakit? Tayo ba'y kaligtas-ligtas? Hindi. Biyaya yun. Kaya wala nang yayaman sa pamilyang ligtas. Kalahin mong magkakasama na kayo sa lupa, magkakasama pa kayo sa langit. Yan ba'y dahil nyo? No! Special grace yan. At minsan hindi natin matawaran ng paggawa ng Panginoon. Hindi kasi sa ating understanding. Diga? Minsan, parang nakakalito. Ba't kailangan pang dumating doon sa kapamaliligtas? Hindi ko na sasabihin, baka maging license nyo pa yan. Katulad yan, ni David. Kung hindi pa nagkaroon ng Bathsheba, walang Solomon. Ay siya, alam ko na kung paano magka-Solomon. Di ka? His thoughts not our thoughts. His ways are not our ways. Just follow Him. Just obey Him. Just do our best and leave to God the results. Just do our best and God will do the rest. Just win souls. Kaya if I were you, tapon lang tayong tapon talata sa media. Bakit? Yan ang instrument ng Diyos. Tama? So, ano ba yung special grace? Kasi kaya may special grace, may common grace. Ano ba ang common grace? Ito. Yung bang dahil sa kanyang common, yung kanyang, halimbawa, anong common? Karaniwan. Ibig sabihin, tayo special, akalain mo, hindi dahil sa tayo special ha. He loved us because He loved us. No? Yung grace lang na yan, talagang may election. No? Ngayon, ang punto ko, may common. Bakit? Ang Diyos ay hindi pa rin pinapayagan na ang mundo ay mag-collapse sa kanyang kasamaan. Bakit? Hindi pa niya inaalis ang asin at ang ilaw. Naintindihan niyo ba yan? Tingnan niyo po ang 2 Thessalonians chapter 2, verse 7. Ang Diyos ay may pagbiyaya pa rin. Bakit? Hindi pa niya tunay na ginugunaw ang daigdig. At pinapayagang makurap. Alam mo, bagaman kurap na yan, masamang-masama na, pero hanggat may asin pa, napiprevent pa kahit paano. Amen. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, masama na. Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Sino pumipigil yan? Holy Spirit. Nasaan? Nasa church. Kaya dapat naman tayong church, talagang tayo ay hindi bulok.
Amen? Kasi tayo yung asin eh. Tayo yung ilaw. Tama ba? Tamang nasa mundo, pero wag kang gumaya sa mundo. Though we are still in this world, but don't live like the world. Kaya sabi ng Roma chapter 12 verse 2, mga iba kayo ng pag-iisip. Huwag kayong umayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo ng pag-iisip. Ang mundong ito'y bulok, bika aayon. Hindi lahat ng uso sa mundo, uso sa church. Hindi lahat ng ginagawa ng mundo dapat gawin ng church. Hindi lahat ng hilig. Salamat naman, nangangaunti na yung mga selfie-selfie. Nung kasagsagan niya, kita ko mga membro, araw-araw na lang yung mukha niya na kita ko, yung kinainit ang bait. Ang daming talatang dapat ilagay dyan, bigang puro mukha. Hindi naman niya nakaka-bless. Yan na may kaya nakinis dahil ng filter. Parang isa nag-iimot, magdadrama na. Wala pa ang filter. Iurong. imot na. Yung pala nakalimutan niyo yung filter. Ano? Talaga ang mundo, panlabas lang. Panglabas lang. Are you with me? Ay naman ang buhay yan. No? Tayo nasa mundo, pero wag tayong sumama sa gawain ng mundo. Ang awitin ng mundo ay hindi awitin ng church. Amen? Kaya wag kang paluhalibuy sa video, okay. At kung di maiwasan, may Christian song din dyan. Kaso lang minsan yung background. Kami minsan nag-retreat ng mga workers ng kami ng Good Shepherd. Kanta din mas pastoran din, walk with faith in your heart. Naku, lumabas ng background, puro nakabikini. And you will never walk alone. Ay, hindi sa ulo, ay di pasala-sala na. Taklo ba na yan? Di ka? Mga kapatid, ang awitin ng mundo, hindi sa church yan. Kaya wag kang kakanta ng mga awitin pang mundo. Iba tayo. Kaya nga sabi ng Psalms, meron akong bagong awit. Ang may bagong buhay, may bagong awit. Alin yung awit na yun? Yung kayang mag-open ng door ng bilangguan. Kayang magligtas ng jailer. Kaya wag natin i-underestimate ang pag-awit. Kasi congregational singing, wag kang simangot. Ano bang ang tunay na masaya sa Diyos dapat na awit? Alam niyo ba ang tunay na sumasambay dapat na awit? Amen? Hindi yung lip-sing. Halata naman lip-sing eh. Praise the Lord. Kaganda-ganda ng misa eh. Dry ang mukha mo. Ako inuwala mga kapatid, ang masaya sa Diyos sa papaawit. Yung ang masayang individual, pag masaya yan eh. Irog ko. Paisasayay napapakanta eh. Tapos masaya ka sa Diyos, ayaw mong umawit. Hindi nyo ba alam, maraming naliligtas at nabebless. Hindi na sa tono mo, yung laman ng mensahe ng awit. Yeah, minsan kaya awit, pakinggan nyo na lang po ang mensahe, wag na po yung tono. Ay, di basahin mo na lang. Tama ba? Kaya maganda kung tayo, nagpapakanta sa ating bahay ng mga Christian songs. Wag na lang yung yung hill song. Wag. Yung tupang ligaw, ang ganda ipakanta niyan. Ang tanging alay ko, yung mga unang papuri songs. Pagtugtugin nyo. May kilala ko dyan. Dahil sa papuri song, naligtas. Ako nga kaya ako naging curious sa Bible study. Kinikilabutan ako habang ako naghahalo ng mahjong doon sa kadais namin. Ang kinakanta ay kahit nakubo. Ano yung kantang yun? Kinikilabutan ako Pero di pa rin ako ligtas. At least kinilabutan. Di ka? Ako talaga nang maligtas nung ako'y tutukan na sa gitara. Binabible study kami. September yon. Pero may dating yun. Amen? Mga batid, tayo ay pang-prevent. Hindi dapat tayo kasama sa nabubulok. Tayo ang umaawat ng kabulukan. Tama? Yan ang church. Kaya nga yan ang common grace. Hindi pa rin pinapayagan na nagganap na mabulok. Kaya hindi pa nagra-rapture. Are you with me? Alam na ba ng lahat nandito yung rapture? Lahat ng tunay na anak ng Diyos, isang araw, kukunin niya ng Panginoon.
ikaw man ay tulog, ikaw man ay backslider, basta ikay anak ng Diyos, kasama ka. Kaya maganda naglilingkod. Ang Diyos po'y matuwid na Diyos. Alam nga naman, parihulaang ang ating pagharap sa Panginoon, ikaw na may pag-ianggayaan. Are you with me? Tingnan pa natin. Ang Diyos ay may common grace. Doon sa Matthew chapter 5 verse 45. Matthew chapter 5 verse 45. Upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na sa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. At nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Mga batid, hindi lang naman tayo na ikinabang ng araw eh. Pati yung magbabarik. Pati yung magsasabong. Sino kang nakita ang mensahe? Si Romel yata nag-post. Hindi ba kayo na-amaze na yung mamumusong sa Diyos, kanyang pinapakain? Alam naman niyang mamumusong sa Kanya, pero Kanya pa rin binubuhay. Common grace yan. Amen? Kahit ang mga makasalanan, nakikinabang pa rin sa biyaya ng Diyos. Mas mayaman nga sila sa atin kung tutusin. Bakit? Mas masipag naman sila kaysa sa atin. Di ka? Ang iba nga dyan mga bintog na, mga muwa, etc. Talagang lahat na bintog Hindi sa dami nakurakot. Nung napakinggan ko yung interview talagang hindi daw nila inilalago sa bank to bank. Naarkila sila ng room sa isang apartment. Kwarto ang pera. Hindi maleta, kwarto. Ang lapit niya. Halabay, garning kalaking kwarto. Puro pera. Ay, ang ninanakaw naman hindi 50-50, 60-40. O, kung trilyon, 1 trilyon, ay di, 600 billion. 400 billion lang ang nagamit. Kaya substandard ang mga project. Bakit? Ay wala na Maglilinis, maghuhugas kamay naman yung mga kontraktor. Laki din naman ang pakinabang. Ay, makinig na kayo, masaktan na kayo, totoo yan. Kawawa Tayo naman, takot at takot mga ospital. Hindi ka? Pagka ilalapit sa akin, hingin pa yung papakonfide, teka muna. Ang daling pumasok dyan, paglabas. Kaya mag-ingat na kayo. Mag-ingat kayo. Gusto natin ng malusog, pampagiba naman lagi ating pinapasok. Hindi biro yan. Hindi biro yan. Kaya kung may gulay din laang, gulay. Samahan nyo ng taba. Para masarap ang luto. Soft drinks, huwag kayong matakaw sa soft drinks. Tama na yung case. Kaya mataas ang sugar. Wala kang awat. Kaya kayo mga magbabarek na aming mga mahal sa buhay, biro, papakaligaya kayo sa kasalanan. Tapos pag nagkasakit, abalahin nyo kami. Diba? Ang titigas nyo sa mga mali. Tapos pag kayo nagkasakit, aabalahin nyo kami. Kayo magbait. Kung ayaw nyo sumama dito, at least magpakatino kayo. Huwag kayong magbisyo. May pang-alak ka, may pang-sigarilyo ka, tapos pambaon ng anak mo, wala. Ano ka, lupit mo uta, Tama ba? Yung mayaman alumpihit. Di lalo mo yung walay di wala. At alam niyo ba na magkasunod-sunod ang mga membro ng hospital na hindi maintindihan kung makakalabas o ano? Ako'y alumpihit. Dala ko yan. Tama? Kaya mag-iingat na tayo. Kaya mga nagmumotor din, mag-iingat tayo. Alam mo, dalawa doon nabunggo, patay. Mas iba-iba pa naman yung patay na agad.
At least lamayan na lang ang abala. Walang common grace doon. Hindi ka. Ano ba? Ewan ko, bet lumahal. Kasi bigat ako eh. Kaya minsan ako'y pinagtatawanan ng aking asawa. Kala mo pati yung aking harok ini-record. At pinarinig siya. Talagang pinakinggan ko, ang lakas ko nga naman palang humarok. Ayun sabi ko kay madam, alam mo mami, kung ba't ako ganyan, ang pagod ko'y sa loob. Hindi sa physical. Bakit? Dala ko kayo sa Panginoon. Hindi ako basta makapagpasya ng gusto ko, paano yung sasabihin ng iba? Mahirap yan. Mahirap ang leadership. Mahirap ang leadership. Yung anim ng mga anak, hindi mo maintindihan kung paano, di ka? Pag binigyan mo ng pera, magsisilos agad eh. O pareho mga sampalin nang wala magsilos. Di ka? Mahirap yun. Mahirap ang kapatid. Kala mo, kung di titingin sa Panginoon, tatagal ang mga tagapanguna. Kaya kung di lalalim sa Panginoon, paano na? Are you with me? Kaya ako naman, makinig kayo pag nangangaral ang pastor nyo. Makinig kayo. Dahil ang paikinig nyo, tulong nyo na rin sa akin yun. Tama ba? Pero kung kayo, hindi na ikinig, tapos isang araw din naman, lalapit at lalapit ka rin. Ay di makinig ka na. Di ka? Titigas-tigas ka. Isang araw na may lalapit ka rin. Parang kung makaayaw tayo sa Panginoon, haharap din naman tayo sa kanyang hukuman. Hindi maaaring hindi tayo harap sa Panginoon. Magpakatigas-tigas mo na ngayon, haharap at haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Yung ititigas natin ngayon, ilambot mo na. Don't waste your time. Are you with me? Provision yan. Ang Diyos ay nagpapaulan sa masama at sa mabuti. Pero nangyari dito sa jailor, special grace, not just more than common grace. Are you with me? Sige. Tama na muna yun. Bigla pagka kayo, ang dali ninyo. Pag ako yan, tagal yata. Okay, number 3. Kung papatulang ko pa rin, tatagal eh. Number 3, not only save family, yan po ang pinakamaganda. Kaya kayo magpasalamat. Magpasalamat po kayo. Sana ang aking anak si Jimuel, ipinagmamakaawa ko talaga si Jimuel. At alam niyo ba, every time na ako'y makapakinig kay Utoy ng salita na may kinalaman sa Diyos, silently, napapayoko ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. May mga tanong siya na hindi karaniwang tanong. Kumbaga si Maria, iniingatan niya sa kanyang puso. Ako'y gayon din. Natutuwa ako kapag siya nagkukwento sa Bible. At alam niyo ba, bilang ama niya, mas gusto kong matuto siya sa Diyos kaysa sa school, kaysa sa secular. Hindi ko hinahanap na siya hindi matuto. Biyaya nga, honor uli siya eh. Eh, saan pa ka naman? Yeah, honor uli siya. Honor uli. Pero ang kagalakan ko ay hindi lang yun. Mas ang gusto kong siya'y matuto sa Panginoon. Masettled lang akong ligtas siya. Asaya ko. Makita ko lang, yung lang naawit siya sa Panginoon eh. Ang aking puso, hindi mo na maapuhap ang galak. Amen? Lalo kung ito'y magpapastor na. Abot ko pa kaya yun. Itong asawa ko nga rin. Huwag mo masyado laksa ang tawa. Ha? Okay. Say family, special grace for this family. I hope hindi ito naging offending. Hindi ito naging offensive, yan. Hindi naging offensive. Kasi pinakita ko naman yung, mga side. Hindi lahat ng sundalo naligtas na nagbantay sa mga Kristiyano. Kaya ako hindi katulad. Salamat. Ako na may marunong respeto. Okay, na-respeto kung yan ang inyong pananampalataya. Di salamat kung mangyari. Salamat sa Panginoon.
Ganon kalakas ang inyong pananampalataya. Okay, number 3, scripturally baptized family. Verse 35. Tingnan niyo po ang verse 35. And when it was day, nasaan ba yan? Nasaan yung baptized dito? Verse 33, verse 33. Pakilagay nga sa Tagalog natin. At sila'y kanyang kinuha ng oras ng yaon, ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan, siya at ang buong sambahayan niya. Yun ang maganda. Hindi lang naligtas, kundi nabautismuhan. At ang kanilang bautismo ay scriptural. Are you with me? Bakit? Naligtas muna bago bautismuhan. Tama? Ngayon po nakakalungkot, maraming nababaptize na hindi ligtas. Be sure first that you are saved before you get baptized. Kasi ito, ang sabi, ano ang gagawin ko para kami ay maligtas? Manampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka kanyang sambayan. Naligtas nga kanyang sambayan, then saka nabautismuhan. Yan din ang nangyayari sa Acts chapter 2, verse, tingnan nyo natin, Acts chapter 2, verse 41 and 42. Tingnan nyo po, sabi, yun nang nagsitanggap ng kanyang salita. Sa English, maganda yan. Then they that gladly receive. Not just nagsitanggap, masayang tumanggap. Dapat ang mga kapatid, mga tunay na anak ng Diyos, hindi tisod. Masayang tumatanggap. Salita ng Diyos yan eh. Ay nakakatakot yung natitisod sa Word of God. Masayang, tanan niya, then they that gladly receive His word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Before they get baptized, they received the word of God gladly. Yan ang scriptural baptism. Hindi ka babautismuhan na hindi ka muna ligtas. Bakit? Ang baptism po ay public declaration of your relationship with Christ. Na ikaw ay kasama niyang namatay, kasama ka niyang inilibing, ikatlong araw kasama ka rin niyang nagbang mag-uli. Ibig sabihin, ang bautismo ay kapayagan ng iyong pagiging kaisa ni Kristo. Paano kang babautismuhan kung hindi ka naman kaisa ni Kristo? At kung mabautismuhan na hindi ka kaisa ni Kristo, maglalaog ka lang. Kaya maraming problema ang church dahil may nababautismuhan, hindi naman talaga ligtas. Sino naman tayo para sabihin, hindi ka ligtas. Hindi ka ligtas. Hindi ka ligtas. Nadidiscover na lang natin lately. Bakit? Kala mo wala pa isang buwang binautismuhan, wala na. Magaling pa nang hindi nababautismuhan, panay ang ating. Ay, itong mabautismuhan na nga wala na. Hindi natin pwedeng awatin ng tao. Pero hindi naman natin kayang sabihin nyo ngayon. Abay, pag aking titimbangin yung ating pinagpipray sa ating mamaya, ay ilan gayon? Ay parang tingin ko na may walang buhay ang marami talaga doon eh. Ay wag na magtaka. Sa 12 alagad ngayon mayroong buaw. 12 alagad, may isang buaw. Are you with me? Kahit nga yung Ethiopian, bago na bautismuhan ni Philip, tinanong muna, nananampalataya ka pa na si Kristo ang anak ng Diyos? Yes, naniniwala ako. Saka binautismuhan. Kaya ang ganda, ligtas na miyembro pa ng church. Amen? Ligtas na miyembro pa ng church. Yan po ang Philippian jailer. Save family, special grace for this family, and then scripturally baptized family in the last. Siyempre, surely change family. Balikan po natin yung mga talataan. Alam niyo ba yung tagpo? Nabasa natin yung Matthew 28:15. Anong ginawa? Nakipagkutsabahan. Masama ang ginawa ng kawal. No? Nakipagkutsabahan na talagang pinalabas nila na si Kristo ay hindi nagbangong mag-uli, kundi ninakaw ng mga alagad. Kaya marami ngayon, hindi pa rin bukod sa hindi ligtas, ay hindi naniniwala sa resurrection ni Christ. Bakit? Pinasamayan noon pa. Tama ba? Ikinubli yan, inilihim yan. At nagkaroon ng bayaran. Wag laang ipangalandakan na si Kristo ay nagbangong mag-uli. At alam natin, ang Mark chapter 6:27,
Yung bantay ni John D. Bilab, ni John D. Baptist, siya pa ang pumutol. Pero iba itong jailer na ito. Amen? Nabago ang buhay. Alam mo na kay Kristo, bago ang buhay. Kasarap ka na ng pamilya, bago. Kasarap ka na ang mga Kristiyano, ang tatay may bagong buhay. Ang inay may bagong buhay. Ang mga anak may bagong buhay. Ay, kahit hindi ka mayaman. Sa totoo na, daig ng masayang pamilya, ang mayamang laging karibok. Bakit? Sa pananampalataya pa lang, kontrahan na. Kaya mag-ingat po kayo, makinig kayo. Ano ho? Talagang maganda na ang pamilya, una, ay saved family. May special grace sa family. And then, scripturally baptized family. Then yung surely changed family. Bakit nabago talaga ito? Bakit? Kakaiba itong sundalong ito sa mga nagdaang sundalo. Tama ba? Itong sundalong ito, hindi nakipagkutsabahan. Siya pa nga nung lapitan nung dumating na sarento, yun, umalis ka na raw. Di ka? Hindi sinabing, huy, pambira ka. Hindi. Siya ang nagsasabi, lalaya ka na daw. Hindi yung siya ang pumugot ng ulo kay Pablo. Hindi siya nakipagkutsabahan sa sarento. No, bagong pamilya yan. Tingnan pa natin, obserbahan pa ang pagbabago natin. Niya. Verse 33. Verse 33. Nabasa natin ito kanina eh. Asaliyahi kanyang kinuha ng oras ng yaon ng gabi at hinugasan. Bakit? Ayun nga binugbog at kinulong. Oh. Alam mo isang pagbabago? Are you with me? Inahalagaan si Pablo. Kaya mga kapatid, kung ikinabubugbog man ng pastor sa mensahe, mahalin mo pa rin ang pastor mo. Are you with me? At hinugasan ng kanilang mga latay at pagdakay binautismo siya. Siya at ang buong sambayan. Tingnan pa natin. Verse 34 yata yan. Verse 34. Sila'y kanyang ipinanhik sa kanyang bahay. Yan pa, ang laking pagbabagong yan. Pagkaganyan, ang mga naliligtas. Talagang binago yan. Amen? Akalain mo, at hinainan sila. What a change. Diga, hindi lang inimis at inalaga ng pastor, si Pablo, hinainan sila ng pagkain. Amen. At ito pa, nagalak na totoo, hindi si bangot. Kumbaga sa Kristiyano yan, pag nagkakantahan, naawit din. Hindi yung, baka ikinapupuyat ng walang kasaysayan, kaya ikigayaan. Pag ikinasa gawain ng Panginoon, be prepared. Pray before you go to this place. Prepare ourselves. Nabasa ko yan sa Exodus chapter 19. Bababa ang Panginoon. Sabihan mo ang mga tao na sila'y magsipaghanda, labhan ang kanilang mga damit, pati damit. At magsisiping sa kanyang asawa, pati pagkaasawa, pinakalma ng Panginoon. Bakit? Hindi birong humarap sa Diyos ng mga Diyos at banal. Tama? Kayo ba'y masaya? Lalo kayong mga workers, huwag kayong magpupuyat ng dahil sa cellphone. Mahiya kayo. Are you with me? Amen. Paano ka sasaway sa ibang young people? Kikinapupuyat din diyan. Tama ba? Paano ka sasaway sa ibang mga addict sa cellphone kung ikaw mismo ay addict din? Man, alam niyo bang ang itsura niyo dito yung nakaka-apekto sa preacher? Kasi song leader, kapag ang song leader ay magpapawit ng masigla, pero nakatingin sa mukha mo si bangot. Nakaka-apekto yun. Nakaka-apekto yun. Pero itong palibasa, ligtas, na bago, masaya. Kahit may problema ka, magsaya ka. Bakit alam niyo ba mga kapatid, ang pag-ibig hindi emotion yan. Ano kapatid? Anong damdamin sa atin ng Diyos para tayo mahalin? Wala. He loved us because He loved us.
Kaya ang pagiging masaya, dahil alaman mong tamang maging masaya sa Diyos, pilitin mo, maturity yan, hindi hypocrisy. Amen? Patay ang asawa ko, praise the Lord. Minsan, nakaranas si Pastor Rusty, isinusugot ang kanyang asawa dahil mga anak. Pero bakit ako sasama sa iyo ay linggo ngayon? Nagpipres siya. Habang siya nasigaw din ang ninang baby. Ang tawag doon? Naire. Ang pastor na may dag-es. Ganyan ang mga manggagawa ng Panginoon. Kami ba'y walang problema? Marami kaming problema. Kung kami gagaya sa inyo, puro nakasibangot. Magbukas po tayo ng mga Bible. Please open with me. Wala. Kahit pagod na kami, dinadala namin para sa inyo. Hindi madali yan. Hindi madali yan. Bakit? Kayo lang ba ang may problema? Kayo lang ba nadi-discourage? Kayo lang ba minsan ang nanghihina at nagkakamali? Tao pa rin kami. Kakamali din. Pero nagpapatuloy Amen? Gasino na yung iyong pinuproblema sa pinuproblema ng mga tunay na naglilingkod sa Diyos. Tapos aawit lang tulala. Malayo ang tingin. Lalo kung ikaw pala'y guilty na inaabot ka ng madaling araw sa kalalaro sa computer, nakakahiya. Tayo ang magbabawas ng bulok ng mundo. Huwag tayong sumama sa kabulukan. Are you with me? Amen. At sila'y kanyang ipinanhik sa kanyang bahay at inihainan sila ng pagkain. Kaya hainan nyo. Merong isang pastor na may nagsumbong din na member sa isang pastor. Parang sila'y sura sa pastor na yon. Sabi ng isang pastor, mahalin mo lalo yung inyong pastor na kinasusurahan. Paano? Ipagluto mo lagi ng adobo. Ipaglitsyon mo. Isang araw di mo alam, utay-utay mo ng high blood. At least, nagmahal kang papatayin mo na siya. Kalupit ng pastor na yun. Pabirong parang may talab. Are you with me? At nagalak na totoo, masaya pa kayo. Kahit may problema kayo, pilitin niyo maging masaya. Pag nasa presensya na tayo ng Panginoon. Amen? Naalala niyo ba nung si ining ko ay namatay at ang inay ko ay namatay, tapos ang aming bill ay 160? Nag-preach pa rin ako. No, kay Mabel's palsy. Nung ako'y gumising ng umaga, nung ako'y magmumug dito ang talsik, at ako'y maligo, pumipikit naman, bakit ako nasisilang pa? Yung palang aking mata, hindi na napikit. Yung palang aking bibig, itabingi na. Open your Bible. Diga, nag-preach pa rin ako. Nagpipreach pa rin ako kahit tabingi na ang uso. Ang inyo, tinamaan lang sa mensahe, hindi na nasimba. Tama ba? Ikaw kaya yung tumagbingi ang uso mo? Ikaw pa kaya yung pilay? Ikaw pa kaya yung namatayan? Pinapakita ko sa inyo na kahit ako yung mahina, ako yung nagsisikap. Kaya wag mo akong pagmalakihan. Ipakita mo. Are you with me? Sila'y kanyang ipinamanhik sa kanyang bahay. Hainan mo ang pastor mo. Dami mong Tagalog na manok. Bigyan mo. Magpakita ka sa pastor mong masaya. Hindi yung masama ang loob. Pati ng buong sangbahayan niya. Kalahin mo kapatid, bakit ganyan ang trato niya? Kung walang Saulo, kung walang Pablo at Silas, hanggang ngayon sila'y hindi paligtas. Are you with me? His respect and love to Paul and rejoice. What a change. Do you love your pastor? Do you love your Paul? Iisa-isa inyong iintindihin. Kayo, ang dami kong iniintindi. Tama? Iisa ang inyong i-spellingin. Iisa lang. Ako lang. Halimbawa, may nagawa kong mali, etc. At least, ako lang ang problema mo. Pero kayo, ilan kayong aking ni-spelling?
bigat na bigat ka sa isa, di lalo na kung lahat yung poproblemahin. Naiintindihan mo baga? Kaya maganda yung family, saved family. Amen? Pagpray natin yan, special grace for this family, and then scripturally baptized family, and surely change. Ang tunay na ligtas pamilya, may binagong pamilya. Tayo manalangin.